sorry, walang halong pang-iinsulto. Ano nakita mo rito? Buti nga ako nadaan doon. Meron ka bang gustong aminin kay Negi na ayaw niya ako magka-girlfriend, di ba? Kasi naintindi ko naman po, narespeto ko naman yan. Pero bilang isang lalaki din, minsan may mga pangangailangan din kami na sana maintindihan niya din. So yun lang yung look forward ko. Kasi ayaw ko naman mag-iwalay ka. So nung narinig mo na sinabi niya na may pangangailangan din naman ako na parang hindi mo maibigay, first time mo marinig sa kanya dito? Yeah. Oh. Anong damdamin mo upon hearing those revelation na nagre-reply siya, nagre-respond siya sa mga... Siyempre may ganun pala. Kasi alam ko naman kung ano yung ano eh. Alam ko naman kung lolok pa. Hindi, parang, yung alam mo yun, hindi ko alam sasabihin ko eh. Pero nabigla rin, nawala ako. Kasi parang respeto mo na lang sa akin. Sabihin mo sa akin, may nagugustuhan ako, okay, sige. Kaya kong i-let go yun. As in, sige, wag na tayo. Oo, wag na tayo. Mag-girlfriend ka na lang. Eto na. Nababasa ko lang sa mga post. Kaharap ko na sila ngayon. Bago tayo mag-on cam, napapansin ko na sweetness nila. Literal at figuratively, napakahaba ng buhok niya. Ang tinutukoy ko, si Ate Negi. Yes! Hello! Kasama ang jowa na si Luis. Hi, Luis. Oo. Malinaw ba mata mo? Malinaw naman. Ba't tinatanong mo naman na malinaw yung mata? Hindi, baka kasi malabo. Diliman siya. Hindi, baka malabo yung mata niya, tapos mini-maintain mo yun. Oo. Yung pa-check up tayo ng mata, wag. Dito ka lang sa bahay. Kung naman si Negi. Hindi, lang, kasi kung gusto kong malalambot Malalambot, sabi. Sandali, gusto ko itanong, Negi, first time mo ba itong ma-experience? Itong ganito kasaya ka na nung araw ba walang ganito? Hindi, may mga naman, Papa O. May nagkaroon naman ng mga jowa. Pero, iba yung kay Luis. Iba yung pag-appreciate niya sa akin. Iba din yung kung paano niya ako ipagmalaki. Kasi dati pag nagkakajowa ako, tinatago ko. Tinatago mo? Oo, kasi... Bakit andun yung katotohanan sa'yo na baka ayaw niya o baka ganito kasi mga lalaki ayaw nila na binubunyag sila? Yung isa doon, yung parang pinoprotektahan mo sila na baka mabash sila, i-judge sila ng ibang tao na ganito, na kaya ka dumidikit siya dahil alam mo na yung thinking ng iba. So, siya, prinob niya naman na, hindi ako nahihiya. Okay lang. Parang pinagsisigawan niya na Kaya parang nagulat din ako. Parang, nakaka-proud, ganun, Hindi ko ma-explain eh. Basta feeling ko babae lang ako. Ba't hindi ka yun na nga plano ko, mga 4 dito. Sandali muna, syempre curious sila. Paano nagtagpo ang landas ni Luis at ni Ate Negi? Taga Bicol po kasi ako talaga originally. So may isang gasoline station doon. Pumasok as gasoline boy. Nag-show siya doon. Yung friend ko din. That time, sabi ng friend niya, magdi-dinner siya doon sa gasoline station kasi yung may-ari nun, nandun din yung malaking bahay. Lagay na lamesa sa gasoline station. Hindi, may-ari ng gasoline station. Tapos, sabi ko, baka pwede kong pwede magpa-picture. So inantay namin siya doon sa labas ng gasoline station kung saan ako nag-work dati. Then pagdating nila, sabi ko po, baka pwede po magpa-picture. Then, doon yung nagsimula. Sandali, nung nagpa-picture, nakita mo siya? Oo. So, nung nakita mo siya, may naramdaman ka na ba? Sabi ko, gwapo. Ganun lang, the usual na pag nakakita. Gwapo naman ito, ganun. Bet na din. Kasi nga matangkad. Tapos, sakto sa yung babaeng height ko. Sabi. Yun. Tapos, hindi... Then, after nun, akala ko yun na yun. Magpapapicture lang po talaga ako nun. Then, one time, tumawag
tumatawag yung friend ko din. Magka-video call na po pala silang dalawa. So, may common friend kayo ni Negi. O tapos? Tumawag sa akin, nakala ko po siya lang yung tumatawag. Pag sagot ko ng call niya, kasama na po siya. So, tatlo kami, nagulat ako. Parang nahiya, syempre. Bakit nandun ako, tas bakit makakausap ko siya? Ganun. Bigla tong friend namin, nag-end ng call. Kami natira yung dalawa. So, doon kami nagsimula nag-usap kung bakit kami naging friends sa Facebook. Ganun. Then, continuous yung communication. Then, sabi ko, pag bumalik ako ng Manila, baka pwede tayo mag-meet. Ganun. Then, nag-meet kami dalawa. Doon na kami nag-usap pa ng mga hanggang ngayon. Yung meron kami ngayon. So, ano ang unang tanong na lumabas sa bibig mo at sa'yo din nung naiwan na kayo at kumalas na yung isang kausap niyo dun sa video call? Ano lang, kamustahan na? Uy, kamusta ka? O nga, naalala kita, nagka-picture ka, ganyan. Kilala kita, ganyan naman kayo, papapicture kayo, pero i-delete nyo rin. Sabi niya, hindi talagang gusto magpa-picture sa'yo. Tapos ano lang, usually nakakwentuhan lang, anong ginagawa mo, anong trabaho mo. Yun na kwento niya, pupunta siya ng Manila, dito siya magtatrabaho sa mag-aaral. Hanggang sa araw-araw nag-uusap na kami. Wala ka pang emosyon para sa kanya? Wala pa. Parang ano lang, inaaral mo siya? Getting to know each other. Oo. Ang sabi, Tapos yun. Ikaw naman, Luis, that time na nag-uusap kayo, wala pa. Gusto mo lang ng friendship, gano'n? Ako, nung naiwan kami, syempre nahiya ako una po. Syempre, kausap mo, si Negi na yan eh. So, hindi ko naman po in-expect na magkakaroon ako ng opportunity na gano'n para makausap yung para siya. Yun, nagkakamusta ka, gano'n. Hanggang sa lumalalim na yung usapan namin habang tumatagal. Then, nag-decide kami nung pumunta na ako ng Manila, nung nagsasama na kami. Like, nakikita kami. Babanding na. Babanding na. Doon na kami nag-usap kung ano yung pwedeng maging resulta niya itong pag-usap. Okay, so ilang buwan lang umandar bago naging kayo? Tagal din. Months din. Months din po yung nabot. Kasi in-invite ko siya sa resto. Punta tayo. Kasi nag-show kami ni Pitit sa Negis. Tapos tayo na ba noon? Kami na noon. So nagulat si Belen, si Belen, Petit. si Petit na, may jowa ka, ganun, chuchu. Kasi paano ba naging tayo? Parang sa ano lang eh, kung may girlfriend kaya, parang ano lang, ganunan lang. Kung may jowa ka ata eh. Sabi niya, hindi mo ako kayang jowain. Parang biruan lang na ganun. Tapos sabi niya, kaya ko. Tapos yun, hanggang ngayon. Si Luis ba nung araw may pinanggalingan? I mean, meron ka bang naunang pag-ibig sa Kagaya namin? Wala naman po. Wala. First time mo siya. Paano nagtapos na? O sige, tayo na. Ano mo ng eksena? Parang una harutan lang. Yung alam mo yung harutan teenager. Teenager, Parang slambok. Talaga, anong paborito mong kulay? Talaga, anong madalas mo kinakain? Ganun lang. Parang biro lang na ganun. Tayo na ha, magjowa na tayo. Jowa na kita, bawal ka na magjowa. Parang ganun lang. Yun na po yun. Yung sinabi niya na. Sabi ko, okay, sige. Okay. So, nung kayo na, meron ba kayong mga usapan na, ito hindi ka na pwede makipagkita, makipag-date sa ibang lalaki. Ganun ka din, hindi pwede sa katulad ni Negi na makikipag-date or meron ba kayong usapan? May ganun na parang, bawal ka magjowa kasi hindi pa tayo nag-break. Yung ganun, diba? Kasi ang tagal namin di rin nakita kasi umuwi siya sa kanila. Tapos tumakbo rin siyang SK. Yun yung nangyari. Umuwi ako ng Bicol, so parang less yung communication namin. Pero nandun yung parang nag-uusap pa din sa through chat. Ganto dapat hindi pa rin tayo break, parang ganun. Lagi niyang sinasabi. Bakit may mga hindi pa tayo break? Nag-aaway ba kayo? Hindi, ang tagal namin di nakita kasi umuwi siya ng province. Almost a year, magto 2 years, ganun. O 1 year? 1 year. 1 year. Tapos ang tagal lang hindi nakikita. Tapos hanggang sa nagkamustahan, oy, kamusta? Ganun yung tumakbo yung relasyon namin eh. Sabi niya, nako, may jowa ka na, dahil mong jowa. Kasi wala, baliw. Lagi niyang sinasabi, ba't naman ako makikipag-jowa sa iba? Hindi pa ako nakikipag-break sa'yo. Sabi! Siyempre, kinilig na naman ako. Tinanong ko sa kanya, magkano lahat yan? Hindi mo naman gano'n. So, naloka na naman ako. So, ano ang nagustuhan mo talaga sa kanya? Ako, gusto ko sa kanya, yung mga hindi ko nakita sa mga naging ex ko, yung parang sobrang proud siya na magjowa kami. Kagayan one time, yung pinost nga ni Petit sa social media, na parang, di ba sa Vice Comedy Club, may scenario doon na kukuha ng audience, nagpunta siya, nagpabook siya Sunday. So, nakaset si Tetay. So, kailangan natin mga gwapong lalaki, pinaakyat siya ngayon. Pero wala ka nun? Wala ako doon, nasa bahay ako. Pero alam ko, pupunta siya ng Vice Comedy Club kasi kasama niya yung mga friends mo sa kaka-work niya. Tapos, in-interview siya ni Tetay. Sino yung jowa mo? Anong name? Sino? Anong pangalan? Sino? Si Negi?
Kasi hindi rin alam nila, na Hindi medyo... mo pinaalam. Hindi ko pinaalam, hindi ko talaga pinopost, hindi ko sinasabi sa kanila. Kasi alam mo naman. Alam mo naman. Tapos, eto na. Tinanong siya, sino jowa mo? Sabi niya, may jowa po ako, kagaya niyo rin po. Entertainer din po. Actually, kaibigan niyo nga eh. Sabi niya, sino? Sinabi niya si Negi. So, nagulat yung mga tao, nagpalakpakan. Nagulat din si Tetay. Tawa ng tawa si Petit. Kasi si Petit lang nakakalam kasi kasama ko siya sa Thailand eh. Nagkita kami sa Thailand. Tapos yun, yung parang nung napanood ko yung video na yun, saka chinachat ako nila, yung mga friends natin, yan, sila Petit, sila Orly, na ako na, ay nakaka-proud naman, na parang Hindi ka ikinakaya at pinagmamalaki. pinagmamalaki niya ako. Kasi yun yung takot ko eh, papauwi, na parang, ay pag nagjowa ako, baka lang. Siguro di ba ang hirap mag-please ng tao? Pinoprotektahan ko kasi siya. Kumbaga, sanay ka na Sanay kung ako itatago, kaya ko itago. Oo. Pero yung ipagmalaki, that's another story. Yes. Tas mas lalo akong na-inlove sa kanya nung ginawa niya yun. Oh. Kaya yun, nagre-ready ako ngayon sa ipon ko para... Joke lang. Hindi, totoo siya. Sobrang na-proud ako dun sa... Sandali, noon nakita mo siya sa gasoline, nagpa-picture ka kasi kilala mo siya. So kung ibang bading yun nandun na kilala rin sa entertainment world, posibleng yung bading na yun na maging jowa mo? Hindi ko din So po ano alam. sorry, walang halong pang-insulto. Ano nakita mo rito? Buti nga ako nadaan doon. Na yung una, sabi kilala naman natin. Napapatawa niya naman ako dati pa naman sa mga videos niya, sa mga show niya. Nung nagsama kami, doon ko talaga nakilala siya kung sino talaga siya. So, hindi ko na siya kinikilala as celebrity na nakikita ko sa TV. Kinikilala ko siya bilang siya na. Bilang tao na kung sino si Negi sa totoong buhay. Bilang Doon ko siya tao. nakilala. So, parang, ganito pala talaga yung kung paano siya mamuhay, paano siya makitama sa tao, makipagsalamuha. Sobrang bait. Oo, kadalasang naririnig ko kapag mga komedyante nagiging jowa. Kasi gustong-gusto nilang tumatawa. Yung sobra silang na-in-love sa sense of humor ng bading na lagi silang napapangiti. Ganon ka rin? Natural po na napapangiti niya ako kasi sa mga jokes na, side jokes niya, matatawa ka talaga. Pero yung Tinignan mo ako mga jokes at tumawa. O tapos, Pero yung gusto ko sa kanya is yung mga advice niya po pagdating sa buhay, yung parang hindi ka lang yung papatawanin, kundi tuturuan ka pa ng mga lesson na para mong matutunan. Kasi syempre, sa pinagdaanan niya din sa buhay, may mga experience na siya. So, nagagather ko galing sa kanya mga information na ganyan. Na-apply ko din sa sarili ko. Parang totoo nga pala. So, doon ko siya mas lalong nagustuhan kasi nandyan niya para gabayan din ako lalo. Parang sa tamang landa, sa tamang pag-abot ng pangarap, kung baga sa mga ganun. So, good advisor ka pala. oo, kasi ako bilang ina niya, Parang minura. hindi ako sobrang saya ko din. Kasi dati talaga yung mga, di ba, naghahanap ng jowa, ng ano ba kulang, di ba? Pero nung na-meet ko siya, sabi ko yung alam mo yon, yung parang feeling ko na kompleto niya. So, sobrang big deal sa'yo na yung katotohanan kaya kanyang ipagmalaki sa buong mundo. Sobra. Kasi karamihan ng mga naging jowa ko, parang itatago ka. Tapos, kahit nga post sa social media, hindi ka ma-post. Siya talagang kakaiba kasi pinakilala ka sa mga pinsan, sa lola niya, sa mga tita niya, kahit video call lang. Ay, jowa ko po, pati sa mga friends niya. Tapos, siya yung nagagalit sa akin na, kinahiya mo ba ako? Ba't ayaw mo kung ano? Hindi ko lang masabi sa kanya na gusto ko tang protektan kasi sa mundo namin, baka kasi kung ano-ano marinig mo na kahit na hindi naman totoo, di ba? Yun ang mabasa mo sa social media. Masakit. Kasi kahit ako, minsan hindi ko rin kinakaya. Pero nung sabi niya, ano naman pakialam ko sa kanila, ganun-ganun. So, mas doon lalo akong na-fall sa kanya. So, Luis, pinakilala mo na siya sa parents mo. Wala na pong parents. Kaya lola. So, kung nandyan pa, Pwede. Bakit hindi po? Di ba? yung lola mo, anong naging reaksyon nung pinakilala mo siya? Sa Nalulok yung postizo. Totoo ba? Yung ano? Totoo ba? Ha? Lalagyan din. Hindi naman pa, lagi naman nakasuporta sa akin yun. Kung saan ako masaya, doon din siya. So, minsan, pag masaya ako, masaya na din naman yun. Parang siya na din kasi yung naging nanay ko all throughout sa buhay ko hanggang ngayon. So, yung mga kapatid mo, anong reaction ng kapatid mo? Ay, kuya, ano lang din naman kami. Parang, kung saan ka, kung okay ka dyan ka. Dito lang na din naman ako. Parang gano'n. Oo. Meron ka bang narinig na may kumwestiyon kung ba't ka na-inlove sa bading? Meron to, may mga ganong situation na nagtatanong. How do you answer them? Sabi ko naman, bakit, ano naman ba yung problema kung itong gender yung minahal ko ngayon? Eh, dito ako masaya. Dito ako nakakuha ng parang yung love na hinahanap ko din, na hindi ko nahanap sa past relationship ko. Eh, sa kanya ko natagpuan po yun. Hindi ko naman masisisi yung sarili ko. Oo, tambok. Parang gusto kong baklasin ko. Ikabit ko na lang uli.
Hindi ako talaga, sabi kong ganun. Hindi ba, hindi naman ako mahilig mag-jowa-jowa talaga. Kasi nga, yung sobrang pinagdaanan ko, talagang nasaktan ako ng bonggang-bongga. So parang takot na ako ma-in My love. love. Tapos pinipray ko din yun, Papa. Ah, talaga? Nagpe-pray talaga ako. Sabi ko, parang sa tagal ko sa industriya ng comedy bar, yung mga pangarap ko na-achieve ko na eh. Diba, bye, gano'n na ano ko na. Lagi ko pinipray yun, Lord, bigyan mo naman ako ng tamang tao. Yung mga kasama ko. Ano naman ang sabi sa'yo ng pamilya mo? Dahil di ba lalo na kung breadwinner ka, minsan may mga ano yan, baka ubusin ng lalaki yung pera mo. Hindi, wala namang ganun. Walang ganon. Wala naman. So, very, very supportive naman yung ate ko sa kay mga pamangking ko. Actually, yung pamangking ko, mas maano pa sila, mas close sila, mas nagbibiroan pa sila. So, wala naman. Kahit yung mga friends ko. Tapos nagulat lang sila kasi last Christmas, di ba? 2 taon na siyang nagpapasko sa barangay namin. So, pinakilala ko siya. Nagulat yung mga tao, totoo ba, jowa mo? Oo nga, jowa ko. So, nagulat yung mga old friends ko. Kasi neto lang talaga eh, di ba? Last Christmas. Grabe yung titig niya sa'yo habang nagsasalita. Oh, sabi niya, ang kapal ng kilay nito. Yun. Tapos wala, ang saya lang. Sobrang blessed. Yung blessed talaga naramdaman ko na nakilala ko siya. Meron ba kayo, di ba, sa ganyang sitwasyon, may usapan ba kayo o wala kayong usapan na ganito, hindi ka dapat ma-inlove sa iba, hindi ka natitingin kasi seloso ko? Meron ba kayong ganon? Ako para sa akin, hindi ko siya inaano sa ganun na. Kasi alam niya naman yun eh, di ba? Kung saan ako masasaktan, alam niya naman for sure. Feeling ko ba hindi niya gagawin yun? Kasi gugupit-gupitin ko siya. Gugupit-gupitin. Hindi, wala kaming usapan na gano'n. Saka hindi ako yung jowa na, nasaan ka? Ano ginagawa mo? Yung parang wala nang kalayaan yung tao. Yung parang, bahala ka. Chat-chat lang siya. Kasama ko yung friends ko. Okay, sige. Ganon din naman ako sa kanya. So, ibig sabihin nito, si Luis, pwede kang mag-girlfriend kasi hindi naman yung bading. Kasi may mga ganong bading yung okay lang mag-girlfriend ka basta huwag yung katulad ko. Ngayon, syempre hindi. Sabi ko nga sa isang interview, parang in-interview ako last time na payag ka ba na magkaroon ng girlfriend yung jowa? Sagot ko hindi. Sa ngayon hindi. Kasi parang ang sakit man eh. Totoo ba? Oo. Sasabihin nila wala ka namang keps Hindi ko alam pero hindi ako papayag sa ganun. Kasi kung magaganon siya at talagang gusto niya na, pwede naman, ile-let go ko siya. Walang problema. As in, sige, wag na tayo. Oo, wag na tayo. Mag-girlfriend ka na lang. Kasi para hindi rin mahati yung attention mo, di ba? Pero hindi naman ako magagalit na, ka na girlfriend, hindi naman. Kasi alam ko naman mangyayari yon. Alam ba, nagka-girlfriend siya, itigil na namin yung relationship. Para hindi kami nagkakasakitan pareho. Ganun lang, di ba? Respeto. Dahil usap kayo ng usap, Luis, meron ka bang, di ba, pag nag-uusap yung mag-jowa talagang all out, lay all cards on the table, meron ka bang gustong aminin kay Negi na, naku, hindi ko to na i-open up kay Negi? Sa akin lang, di ba? Naintindihan ko naman sa part niya yun na ayaw niya ako magka-girlfriend, di ba? Narespeto ko naman yun. Pero bilang isang lalaki din, minsan may mga pangangailangan din kami na sana maintindihan niya din. So yun lang yung linulook forward ko. Kasi ayaw ko naman maghiwalay ka. Okay. So, na may pangangailangan ka rin. So, habang kayo may nangyari, ganun. Kasi sabi mo kasi merong pangangailangan ka Na hindi ko kaya ibigay. So, na ibigay sa'yo ng babae. Wala po. Wala. So hindi, ang sinasabi mo ngayon na pag yung sa girlfriend, sa babae na hinahanap mo, tama ba? Okay. Sa'yo, okay sa'yo yun? Sa akin, nasa relasyon kami ngayon eh. So, syempre, kahit anong relasyon, malaman mo yung partner mo sa syempre, hindi naman magalit. Siguro, magtatampo ka. Kaya nga sabi ko sa kanya, kung dumating sa punto na hinahanap mo na yung pangangailangan mo na yun, okay lang, aminin mo sa akin, sabihin mo sa akin, pwede naman eh. Pwedeng i-let go. Pwede kung mag-let go. Pero sabi ko nga sa kanya, kung papasok ka sa ganyang relasyon din, Habang tayo, wag. Kasi parang respeto mo na lang sa akin. Sabihin mo sa akin, may nagugustuhan ako, okay, sige, kaya kong i-let go. Para, alam mo yun, para hindi mas lalong lumalim yung sugat. Kasi masakit yun, di ba? Lalo kung mahal mo Kasi may isang mga tao. bading kasi na pumapayag Na okay lang. Basta babae, wag lang bakla na tulad Oo. ko. Kasi naiintindihan ko yun yung konsepto na yun, na may mga bagay ako na kayang hindi ibigay sa kanya at hahanapin niya yun balang araw. At pag dumating man yun, okay lang. Basta maging honest lang siya sa akin. Kasi ang pinakaayaw ko lang talaga yung
niloloko ka. Kasi sino bang taong gustong niloloko siya? Kagaya ng mga naging ex ko. Kaya nung last breakup ko, yun ang sabi ko. Sabi ko, hindi ako umiiyak sa breakup natin. Umiiyak ako kasi naging mabuti akong tao sa'yo. Ayun, trust ang nawala. Oo, yung naging mabuting tao ka eh. Okay lang naman, tatanggapin ko yun. Saka alam ko na yung konsepto na yun na hindi habang buhay, saka may kulang, di ba? Pero yun lang, konting respeto. So, habang kayo, walang pumasok na ibang girl. Wala po. Wala. Pero ano, pag dumating yun, love. Love oh? Hindi, okay lang. It's okay kasi naiintindihan ko kasi lalaki ka. Hindi mo nga alam eh. Ako, bababae din ako eh. Hindi ko lang. Hindi, totoo, di ba? Ano lang, respeto lang yun eh. Sa isang relasyon, napaka-importante ng respeto sa bawat isa. Kasi ang sakit nun eh, yung naging mabuting tao ka. Hindi naman dahil kung ano yung naibibigay mo eh. Hindi yun eh. Yung love na binigay mo, aminin naman natin sa mundo, wala naman ng libre. Yan na lang ang libre na kaya natin ibigay, yung pure na pagmamahal. So, pag nakakilala ka ng ganun tao, learn how to value, di ba? I-value mo yung mga tao. So, nung narinig mo na sinabi niya na may pangangailangan din naman ako na parang hindi mo maibigay, first time mo marinig sa kanya? Yeah. Oh. So, yan ang i-discuss nyo pagkatapos sa interview. Tapos ng interview. Hindi, ako naiintindihan ko. Hindi naman sa magagalit. Kaya nga sabi ko sa kanya, pag dumating sa punto na nagkaroon ka ng gusto sa babae, okay, sabihin mo lang sa akin. At maiintindihan ko yun, hindi ako magagalit. Despite the fact na meron na kayong relasyon, hindi naman to, may itsura, kumbaga, magandang lalaki din naman to si Luis. So, bukod sa babae, meron pa bang may nagdi-DM, nagpi-PM sa'yo na bading? Madami kung tutusin mo. How do you reply or how do you entertain them? Siyempre, una po, pag nag-hi, bilang ayoko din naman pong parang maisipan ng ibang tao na, siyempre, porket sabihin, baka magkasama na kami na, ganun, bakit ganito na. So, nag-hi hello din ako sa messenger. Kasi siyempre, paano na lang po ba, parang pakikisama sa mga tao. So, di ba, nag-open ka ng conversation nun pag nagre-reply ka? Hindi ko pala. Pero nagre-response lang po ako sa mga message nila. Hi, tapos hello lang po. Parang ganun lang, ganung chat. Sa sinasabi niya rin naman sa akin. Habang kayo Oo. Ngayon ko lang narinig ka mga ganito. Ngayon ko lang narinig. Hindi. For me, sa akin, hindi naman siguro. Hindi, okay sa'yo yun? Nire-replyan niya yung mga bading na humahanga sa kanya? Yung bading, hindi ko alam. Nagpaparamdam ng crush siya? Ako sa akin, ngayon ko lang hindi kasi narinig sa kanya. Sa akin, syempre, ayoko siyang awatin sa gusto niyang gawin. Bahala ka. For me, okay, bahala ka, gawin mo yan. Kasi alam niya naman yung limitation niya. So, okay lang sa akin. Kaya nga sabi ko ang importante sa akin, wala siyang tinatago na magugulat na lang ako. Kasi yung mga past relationship ko, ganun eh. So, hindi ka nagulat kasi ngayon mo lang naririnig? Oo, at least natutuwa ako kasi naririnig ko, sinaamin niya. Di ba? Anong damdamin mo upon hearing those revelation na nagre-reply siya, nagre-respond siya sa mga... Siyempre may ganun pala. Kasi hindi niya sasabihan mo ba siya? Hindi, hindi naman siguro. Kasi alam ko naman kung ano yung Alam ko naman kung lolok pa. Hindi, parang, yung alam mo yun, hindi ko alam sasabihin ko pero nabigla rin, nawala ako. Kanina tuwa ka, Hindi, ako ngayon, nalaman ko doon na okay lang kasi alam niya naman yung... Yan ba laman ng puso mo, okay lang? Hindi, siyempre sabihin ko, wag sana na gawin niya. Pero kaya lang, siya yan eh. Kasi dati, yung mga ex ko ganyan din kinontrol ko na, wag ganito, ganyan, ganyan. Ang nangyari, naging nawala kami, di ba? Di ba naging maganda, nagpa-interview kayo, hindi kayo nag-uusap? Hindi naman. Sabi ko nga sa kanya, i-interviewin ka, tatanungin ka, bahala ka kung ano yung sasagot mo. Maging natural ka lang, maging totoo ka, sabihin mo kung ano gusto mo. Ngayon, okay kayo, baka mamaya mag-away kayo, ha? Tapos ang status, hayop ka. Hindi naman siguro. Hindi naman ako magagalit. Pero parang biglang bumaba yung energy mo. Hindi naman, kaya nyo pataasin mamaya. Sabi yun. Huwag ka na mag-worry. Saka hindi, alam ko naman may mga friends din tong Becky. Actually, pinapakilala niya nga iba sa akin. Diba? Kagaya ko, ang dahil ko ng friends na lalaki. Karamihan ng mga friends ko, puro lalaki. Pero hindi naman siya nagsiselos. Hayaan mo nga siya. Oo. Pero huwag ka na malungkot. Para siyang nalungkot. Hindi. Ha? Hindi. Kanina, sobra kang hyper. Hindi ako nalungkot. Sure ka? Oo, sure ako. Oo, huwag ka na
Pinaprank ka lang namin. Hindi. Pinaprank ka lang namin kasi Sosraong. ka-FB ko siya. Totoo ba? Oh. Usap kami ng nakaraan ni Nay. Why hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. Demonyo ka talaga. Pag chininelas kita, Sabi ko sa kasi nanam ko siya. Anong pangalan yan? Ayun, nakuha ko. Sabi, hindi ba natin i-prank si... sura ulo ka. Hindi ko alam yung sasagot ko. Nag-struggle lang. Ano ba yung sasagot? Okay ba ako? Hindi ba ako? Pero hindi, totoo ha. Hindi, pinaprank ka lang namin. Ganun kanya kamahal. Nagtanong kasi sa akin si Nay, sabi niya, ano nga pwede natin gawin para daw ma-prank ka? Sabi ko, isa sa rason na para magalit yan. Pinagpawisan ako, labo. Sabi ko, yung isa lang sa rason para magalit ka ng iba, sabi ko, pagdating sa mga usapang babae, sa ibang tao, Babae. sabi ko. Oo. Sabi ko, diba, araw-araw natin Kasi ayaw pinag-uusapan. niya daw, ayaw mo daw nung ano na kahit babae pa yan, gusto ko ako lang. Hindi naman. O iba ko isipin self. Hindi naman. Siyempre kasi di ba pag love mo, Love ka nga Hindi, niya. wait, I mean, Tinitest nga lang namin ikaw. alam ko naman sinasabi mo na ano, na, stress ako ha. na, Sabi ko, ano ba? Parang ano ba yung sasagot ko? Sabi, biglang bumaba yung energy Bumaba mo yung eh. energy ko. Ano ba? Proud to. Sobrang sabi ko, proud pa naman siya sa akin. Tapos biglang, ha? Hindi, dapat ka ma-proud sa kanya. Kasi nalaman ko rin kung gaano kanya kamahal. gulat ka na. Sabi nga, nagulat ka, no? Yung demonyo, di ba? Sabi ko sa kanya, hindi ka bibigyan ng... Saka umangat yung itlog ko habang sumasagot ako. Ano yung sasagot ko? Oo. Hindi naman yung totoong ano, ako nagdikta sa kanya, sabihin mo, nagre-reply ka sa mga bakla. Hindi, pero ako, ano naman yung trust ko sa kanya, sobra. Tiwala ko sa kanya. Okay, so ngayong narinig mo na prank, nabuhayan ka na ba uli? Ano, nagulat ako. Kanina, hindi ko alam yung sasagot ko, pero halimbawa mangyari nga yun din ang sasabihin. Ile-let go mo siya. Oo, kasi kung halimbawa may pumasok, meron siyang mas nagugustuhan, okay, lalo kung babae, okay. Sabi ko nga, respetuhan. Hindi mo naman hawak yung nararamdaman niya at hindi mo naman alam kung ano nagpapasaya sa isang tao. Diba? Hindi natin alam eh. So kung doon siya masaya, ibibigay ko, why not? Hindi nga siya dun masaya. Pero- Sa'yo siya masaya. Pero ngayon ngayon masaya siya, i-enjoy natin yung buhay. Eh, di ba? Enjoy. Enjoy natin. Lilinawin ko lang yung totoo, wala ka namang nire-replyan. Wala talaga. Totoo yun, Alam Nay. mo bilis no? Kung di mo Kasi sinabi nga sa wala akin, naman talaga. Kanina pa tayo magkasama. Eh, paano ba magiging prank? Okay, Sasabihin joke mo, lang. diba? Sorry na. Ito naman. Sorry na. Ito 2-5. Ito naman, bilis magdampo. Hindi, ano yung kaya mong ipangako kay Nikki? Yung sabi ko sa kanya lagi, yung trust niya hindi masisira sa akin. Kaya sabi ko, hanggang masaya tayo, kung saan man tayo abutin, kung hanggang dulo na to, hanggang dun tayo, sabi ko. So sabi ko yung trust, sabi ko, huwag kang mag-alala. Kasi sabi ko, di ba, nakwento ko sa chat sa'yo na mahilig ako mag-bar. May pumupunta ako ng bar. Sabi ko sa kanya, nagpapaalam ako, sabi ko, love, pupunta ako ng ganito, kasama ko, tropa ko. Sabi niya, mag-behave ka. Sabi ko, love, sabi ko, wala namang gagawin, alam mo yan. Sabi ko, kasi send ako ng video sa kanya, mga ganun. Kinakwento ko lahat ng nangyayari sa bar. Alam niya yun. Para yung peace of mind niya din, makakukuha niya galing sa akin yung ganun. So, Sabi. May assurance mo sa May kanya assurance. na kahit hindi tayo magkasama, rest assured, andito lang ako. Ako lang kasama yung mga friends. Ako, yun din naman sinasabi ko sa kanya. Yung number 1 tiwala talaga. So, ibig sabihin, pag may lumandi kay Nikki na ibang lalaki, Nandun na tayo. Lo. Joke lang. Biro lang. Hindi, ako naman hindi. hindi ko maipagtanggol si Nikki na prank yun Oo. Kasi hindi Kasi wala naman namang kami nag-usap. Tayo Hindi, lang. syempre alam ko yun na. Wala naman. Alam ng mga friends ko yan. At saka kahit wala yung mga friends ko, ako pa ba umarte? Ako pa ba mag-inarte, boy? Maggie? Syempre, hindi na ako aarte, di ba? Oo. Ano yung message mo dun sa mga lalaking nakikipagrelasyon pero itinatago pa rin? Yung sa akin naman, sila naman yun di ba? Iba-iba naman yung pananaw ng isang tao. So sa akin, yung gusto ko lang sabihin sa kanila, huwag nilang gagamitin tong parang opportunity para lang sa pangangailangan mo dahil sa nakakakuha ka ng ganito, nabibili mo yung ganito dahil sa kanila. Pangit naman yun tinatago mo na tapos gaganunin mo pa. Kung talagang gusto mo itago yung sarili mo, sana pahalagahan mo na din yung taong yun. So kung gusto mo ng private
life, siguraduhin mo na itong pagtatago mo, wala kang ginagawang kalokohan, di ba? Bilang pagrespeto talaga yan guys, sinay sa kanila. Alam naman natin na, sabi mo nga na kanina, di ba, may mga open na, katulad nila na open sa lalaki mag-girlfriend, meron namang hindi, ganun. So kung ganun, sana, pag tinatago mo man yung tao, huwag yung umaabot sa point na kakahiya mo mismo sa personal. Kahit sa SOCMED na lang, sa social media, huwag mo ilabas kasi kailangan itago. Pero kung sa personal, grabe naman po ata yun na i-deny mo pa siya sa harap, di ba? Parang ganun. Sana. Babae. Sabi! Sinabi sa likod. Pinapapawisan yung kamay ko sa'yo. Oo, Hindi naman ako diba? ganyan sa interview. Oh. Nilamong ka ng hiyain. Oo. Sa ko, Diba? ang ganda mo, Negi. Oo, di ba? Ayan. Ako, sobrang saya ko ngayon. Kasi dati tinatago ko talaga eh. Ngayon, yung parang lagi niyan sinasabi sa akin, bakit mo ba ako, Tinatago? oo, kahit post di mo ginagawa. Sabi niya, Nag-aaway lagi mo. niya yun, nag-inaaway niya ako, kinakahiya mo ba ako? Wow. Kaya sabi ko sa Oo. Sabi ko, hindi Pero naman. siya, pinopost mo? may namayadi ko siya lagi pag may magkasama kami, parang ganun. Kaya neto lang. Kaya neto lang ako nag-post. Nung Valentine. Tapos nung first time siya na nag-out of the country kami, tapos nakita ko si Pitit doon, sabi niya, iba-vlog ko, kinausap niya to, pumayag siya. So ako yung nag-ano sa kanya, wag, baka makita ka ng mga ano. Nag-usap po kami sa kwarto nun ng masinsinan kung itutuloy namin yung... Sabi niya, okay lang, love. Sabi ko sa kanya, bakit ba ayaw mo? Sabi ko. Kinakahiya mo ba ako? Ginanon ako. Ano ba kinakatakot mo? Sabi ko. Handa naman ako sa mga mangyayari kung sakali man. Parang gusto kong ubusin tong trophy. Siguro yun yung pinag-awayan namin na yung dati. Oo. Tapos tinuro niya sa akin, wag. Lagi niya sinasabi niya, bakit ba? Hindi kasi yung iba kasi, kailangan maintindihan mo din na pag in-expose ka, pwedeng magulo yung relasyon. Pwedeng maapektuhan yung mental health nyo. Kapag Kaya- nakabasa ka ng hindi maganda, Yes. sasagutin mo nga yung basher, hindi naman kayo magkakilala ng personal. Oo. Diba? So siguro yun din ang iniiwasan. Yun yung iniiwasan ko sa kanya. Kasi tayo, Ah. sanay tayo sa ganyan eh. Kahit na hindi mo makakilala, pag hinusgahan ka sobra, na parang kilalang-kilala yung pagkatao mo. Yun yung natutunan ko na pag pinakinggan ko yung mga yun, hindi ko may enjoy ang buhay ko. Exactly. So, dapat i-enjoy lang. Let's be happy, di ba? Pero yung assurance na mabinigay ko sa kanya na pag lumabas ka sa ano, na hindi makaka-apekto to sa ano meron tayong dalawa. Sabi ko sa kanya. Kasi yung mas mahalaga yung tayo. Tayo yung dalawa yung magkasama, hindi naman sila. Sabi ko sa Oo, kanya. diba? Dahil dyan may motor ka sa akin bukas. Sabi, oh. Dahil dyan may motor ka sa akin bukas. Kaya yung pahawak kung matambok talaga yung Hindi eh. Dako. Hindi, pero ako so, gusto kong mag-thank you sa kanya. Kasi nakikita niya kung paano ko tuyuin. talaga? Ikaw umaalo sa kanya? Ay, Oo, pinapakalma ko siya. Sabi ko, Oo, aga-aga, stress ka na. Oo, napapakalma niya ako. Oo. Totoo yun. Naku yun, sinasadya mo magtuyo-tuyoan eh. Hindi. Para pakalmahin ka. Hindi. Kahit naman siya talaga, siya yung huwag ka na magalit. Ginagano ko siya. Huwag na, relax lang. Kasi 'di ba, tayo minsan may ganun tayo na parang sobrang dami natin ginagawa. Minsan, 'di ba, lalo pag sobrang stress ka. na-stress ka, exhausted ka, 'di ba? Pero salamat sa pagiging siya yung comfort zone. Oo. Sabi. Sabi. Para kayo mag-asawa. Oh, yes. Di ba? Alam mo, habang nagsasalita ka, tinitingnan ko siya, nakatitig siya sa'yo. Bakit? Parang ko na-question mo naman yun. Anong nakita? Parang gusto mong sabihin. nga eh. Bakit? Oo, hindi baka gusto niyo na magpasalamin. Oo. Hindi, pag tinanong niya, wala sarado yung mga optical, Huwag ka magaganon. Ayan. So, Negi, di ba, madalas nakakakita tayo sa post ng mga kinakasal. Posible ba mangyari sa inyo yung dalawa? Okay lang, kahit wala, hindi ko nga nakikita sa sarili ko ganun. Walang ganun. Ang importante lang sa akin, yung ngayon, enjoy natin yung ngayon. Kung masaya tayo ngayon, ramdamin natin na masaya tayo. Kung nasasaktan tayo ngayon, ramdamin natin yung sakit na yun. Kasi lahat naman ng bagay, after nun may matututunan. Pagkatapos masaktan, hindi ba? Ayusin. Ayusin. Ganun lang yun eh. Kasi dati, yung sa ex ko, papao, talagang takot na ako ma-inlove. Kasi all out, pag na-inlove ako sobra, Hindi ka naman physically sinasaktan. hindi naman ako ganun. Pero talaga yung sakit. Kasi feeling mo, lahat ng kantang masasakit sa'yo, iiyak ka. Ang swerte ko lang kasi napapaligiran ako ng mga taong madali akong pasayahin. So, marirealize mo lang, blessed pa rin pala ako kahit na pinagdaanan ko yun. At ang importante doon, may natutunan
matutunan ka dun sa pinagdaanan mo na yun. Kasi ako I believe, people come and go eh. Lahat naman tayo, di ba? Aalis, may darating, may magi-stay. Ang importante, yung marunong ka mag-value ng tao. Di ba? Yung kahit maganda, pangit ang ginawa sa'yo, ang importante, ikaw yun eh. Ikaw yung mananala eh. Kung sino siya. Kung ikikip mo ba siya o ile-let go mo siya. Kaya, for me, ngayon, ine-enjoy ko na nandiyan siya. Pagdating ng araw, parang biglang maisip ni Luis, gusto ko magkaroon ng anak. Paano? Meron, nasa CR lang. Hindi ko alam. Sa ngayon, hindi pa kasi namin na Naiisip yun. Hindi pa namin pinag-uusapan yun. Kasi ini-enjoy. ngayon hindi ko pa din naman siya iniisip. Kasi sabi nga niya, Nay, mas iniisip namin yung kung anong meron kami ngayon. So yung darating na araw, saka na lang yung pag dumating na. Oo. Sa ngayon kasi gusto namin enjoy yung kung anong meron kami. Kasi masaya talaga kami na yun. So parang hindi kami mag-overthink na sobra. Ba't hindi na namin i-appreciate kung anong meron kami ngayon? Kasi hindi namin alam kung saan kami dadalhin nito eh. O kasi 'di ba, pangit yung sobrang plano o ganito tayo. Pinangungunahan natin yung mangyayari. Parang lakad na hindi na matuloy-tuloy kasi pinaplano. O bahala na. Kung ano, masaktan tayo, di ka, masaktan tayo. Maging maganda to, di ka, gawin natin. 'Di ba? Dapat ganun lang. Okay. Ano message nyo sa mga taong happy for you? I thank you. Ako gusto kong, lalo-lalo na sa nakapaligid sa akin, yung mga friends ko, na lahat sila masaya for me. Kasi ang tagal eh. Ang tagal ko rin inantay na makakita ng ganitong klaseng tao na ipinagmamalaki ka. Maraming salamat. Saka, yung mga Becky nakakilala ko na, paano nangyari? Hindi ko sila mabigyan ng advice eh, na, ay kailangan hanahapin mo. Ako, naniniwala ako na kusa siyang darating sa'yo. Diba? Mararamdaman mo siya na, ito na ba yun? Huwag kang matakot sumugal. Diba? Na mag-invest ng feelings kasi hindi mo malalaman, ay, yun na pala yun. Sayang pinalampas ko. So, importante yung ini-enjoy mo kung ano yung nangyayari. For me, ayoko na kasi galing ako sa hindi magandang yung sabi ko, baka ito na naman yung mangyari, lokohin ako. Pero, sabi ko nga, pinagdarasal ko, Lord, bigyan mo naman ako ng tamang tao na ganyan. Kasi yun, dumating siya. Oo. Ikaw, sa mga moralistang kumu-question na, Diyos ko, Jesus Mariosep, napapa Jesus Mariosep, anong message mo sa kanila? Sa akin naman po, bago pa ako pumayag sa mga ganito, sinabihan niya naman ako na darating yung araw pag lumabas kami ng ganito, makakabasa o makakatanggap ako ng mga ganun. Meron na po ako nababasa na peperahan ko lang daw siya, mga ganun. Mag-ingat daw siya, ingatan yung pera, kasi ganun. Sa akin naman po, alam ko po kasi sa sarili ko, lumaki din po ako sa hirap. So parang, sa akin, alam ko kung gaano kahirap yung magtatrabaho ka tapos kikitain mo yung sarili mong pera tapos parang ibibigay mo lang sa ibang tao tapos parang yung binibigyan mo parang wala naman nakikita. Sa amin naman dalawa. Kaya hindi pa ako nag-stop magtrabaho. Bakit mas pinipilit ko pa magtrabaho na magtrabaho? Kasi mas gusto kong kinukuha ko na kinikita akong pera, binibili ko sa sarili ko. Galing sa akin, hindi galing sa kanya. Sarili mong pagod. Yung bonus na lang yung bibigyan niya na ako ng damit, mga ganun. Pero yung hihingiin ko sa kanya na, love, bilhin mo ako ng ganito, gusto ko ng ganito. Hindi ka Kung bilhin mo. tutusin lang po, dapat may motor na ako ngayon kung tutusin lang, di ba? Pero ayoko. Sabi ko nga sa kanya, love, bibili ako ng motor, nag-iipon ako ngayon. Sabi ko, ganito bibiling kong motor. Yung maganda yung mag-ipon ka. Ganun. Sabi ko, Yun lang lagi sinasabi ko sa kanya, tama yun, pag-ipon ka. So, sa mga taong nagsasabi po, ito lililawin ko lang po. Sa mga taong hindi di po. Kasi sabi ko sa kanya, wala naman tayong magagawa dyan eh. Opinion nila yan eh. Sila yan. Bilang tao, di sila yan. Sabi ko, hindi naman natin sila mapiplease kung para maniwala sa amin o sa akin. Yung sa amin lang kasi, kilala namin yung isa't isa. Ano nangyayari sa amin, nasa amin yun. So kung sino man dapat umusga, kaming dalawa yun. Kasi kami nakakakilala sa aming dalawa. So kayo, kaya yan. Sana maging masaya na lang din kayo pagdating ng oras. Diba? Kala ko mamatay sila sa inyo. Hindi naman po pwede. Maging masaya. Oo. Support na lang po ba? Supportahan na lang natin kada isa. Parang isa't isa, di ba? Kung nakita niyo pong masaya kami, di sana maging masaya na lang din kayo para masaya tayong lahat. Pero diba? hindi ako makamove on dun sa yung walang hiyakap rin ako. Iniisip ko ba, totoo ba yun? Hindi ko malaman kung susuka ba ako. Kung totoong prank. Oo, utot ba ako? Hindi, pero ako tama yun. Yung ganun lang. Di ba, lalo ngayon sa panahon natin, ang dami nating pinagdadaanan. Magulo ang paligid natin. Oo. So, nasa sayo yun. Para kang direktor ng buhay mo. Ikaw ang mamimili kung gusto mo ng magandang ending o pangit na ending. So, ayun, number one, protektahan mo yung sarili mo. Dapat happy ka lang. Ang dami ng kanigahan sa mundo eh. Kasi di ba, pag naramdaman mo kasi yung love, ang kasunod niya masasaktan ka. So, enjoy mo lang. Pag nagmahal ka, namnamin mo yung happiness
mo na, sarap ma-in love. Nasaktan ka, namnamin mo. Kasi after naman yan, may matututunan ka eh. Hanggang sa dumating yung tamang tao para sa'yo. Kung ano man ang sabihin nila sa'yo, okay lang. Kasi once na pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa paligid mo, hindi mo may enjoy ang life. Wala namang perfect life eh. Pero as long na nararamdaman mo yan, enjoy mo at hindi nabibili yan kahit saan, kahit gaano ka karaming pera. Ang importante, naramdaman mo yan, masaya ka, do it.